before the Naku po. office of the Ombudsman. Ayan o, parang ano lang ho yan, itong si alias Rene. Ganyan na ganyan ho dati ganyan. Okay? These after Bago po nila ako tulungan pa, bigyan ng financial na tulong para sa anak ko na may sakit, ay at yun po muna yung hiningi nilang mga kapalit bago po nila ako tulungan. Sabi nila gagawa daw po kami ng video, then after daw po nun, tsaka po nila ako babayaran para kasi nawalan po ako ng trabaho. Tapos, ayun po, pagkatapos po ng video, tsaka po ulit nila ako binayaran ng 10,000 na cash. Tapos nung mga ilang linggo po lumipas, may nag-message po kasi sa akin na may humahanap na po sa akin na dalawang nakamotor. Totoo po yun. Tapos nung ang ginawa po nila kagad is paparelocate na po nila ako. Then pumayag naman po ako. script nila. Naku, yari ka dito, Senator Risa. Tingnan nyo ho itong galit niya dito sa video na to. Parang deja vu, parang napanood na natin. Yung galit niya nung nagsalita siya sa Senado, yan na yan ho yan. Swerte, minalas ka, Brad. Kung sakaling totoo man 10,000 lang daw binigay dito kay Boy, yung nakatakip ang mukha. Senator Risa, yan ang sinasabi nilang pattern sa'yo. At yan ay hindi mo pwedeng pasinungalingan na sa mga nakalipas na panahon, merong aligasyon. Aligasyon di natin sinasabing yan. Ika nga. Kumbaga aligasyon, mga videong lumabas. Galing ho sa ABS yung report na yan. Pakinggan nyo ho ang paliwanag ni Risa. Ika nga nanostra na ito ni Risa Hontiveros. Feeling ko, ramdam niya na rin na darating ang punto na itong si alias Rene, ilalaglag siya. Ito. Visibly irked, Ontiveros retaliated by showing to the media screenshots of Almira's messages. Pattern, yan ang sinasabi natin. BJ Almira, nagpakita rin ng screenshot. Yung kay alias Rene, may screenshot, prenisenta ni Risa. Dito kay JB Almira, meron din screenshot. Ano ang ebidensya para kay Risa? Screenshot. To her office, where he volunteered to provide information about alleged irregularities in Sen Risa, ano ba yan? Dati, pati pagpipresenta mo ng ebidensya, screenshot pa rin. Pagka nga naman tinamaan ka ng sintu-sintong senadora, anak ng toka, seryoso kayo, madam, puro na lang screenshot. Doon sa issue nyo sa Parmali, inakusahan kayo na nagtamper din kayo ng witness, di umano, ilinatag nyo, ang tawag dito, screenshot. Ngayon, screenshot na naman dito kay alias Rene. Diyan pa lang ho mga kababayan, makikita na ho natin na palsipikado yung huling press con ni Risa na kung saan ibinibida niya, ayan ho, meron pa kaming conversation. Hindi verifikado, kagaya ho ng mga ebidensya na to. Paano makukumbinsihan sa bayan ng Pilipino? Yan sinasabi. family's dealings. Ontiveros asserts 20,000 pesos was given to Almira when he sought their help so he and his family can transfer to a safer place amid Umamin ka din. supposed death threats he has been receiving. Nako po. The charge to commit sedition is Galit na galit si madam. Palong-palo na naman sa galit. Parang yan lang yung napanood natin noong nagsalita siya doon sa video ni alias Rene. Di ba? Unti-unti na ho talagang naglalabasan at nahuhubaran na itong si Risa kaugnay sa mga kabalbalang pinaggagawa niya dyan sa Senado. Nasa mga kamay pa rin ng ating mga kababayan. Kung papaniwalaan o ipakikibit-balikat lang yan. Kung gusto niya magpresidente, iboboto niyo ho ba siya? Kasi kaya galit na galit yan, nababahiran, nadudungisan ang kanyang ang kanyang kandidatura para sa 2028. Yun ang katotohanan dyan. laughable. I don't need to resort to unlawful means to point out anomalies in Farmalease transactions. The Senate has already exposed many of these pieces of information. Yan ang problema. Masyado kang bida-bida noong mga panahon na yon. Kung marami na palang ebidensya, hindi dapat hindi mo na in-entertain yang si si JB Almira. Di wala kang problema. Etong mga ganitong klaseng record mo, Risa Hontiveros, tatatak na yan sa kasaysayan. Hindi nyo na ho mabubura yan. Kayo ho, bababa kayo sa kasaysayan bilang isang senador na kung saan kilala bilang di umano nagbabayad ng witness. This is clearly a last-ditch effort
by Pharmally and its backers. Para pasinungalingan yung isang witness na nung una ay lakas loob na naggawa ng video at sworn affidavits pa. Tapos para baluktutin yung kwento para umatake sa prosesong ginagawa namin. Nako, yari ka dyan, madam. Di ba? Kung anong isinisalarawan niya dyan sa video na yan, yun naman ang nangyayari ngayon dito kay alias Rene. Nagsalita, may sworn affidavit, paiyak-iyak, maya-maya, binawi ho niya lahat. Oh. Yan o, sinasabi natin na meron ho talagang pattern. Yung pattern naman na yun, wala namang ibig sabihin yun. Ayaan ho natin ang publiko ang umusga base sa mga aksyon nitong si Risa Hontiveros sa mga nakalipas na panahon. Rekta na ho tayo dito kay Atty. Salvador Panelo. Ayan, dito tayo kay Atty. Salvador Panelo tapos ituloy ho natin itong kay Risa Hontiveros. Pakinggan ho muna natin ang mga punto de vista nitong si Atty. Sal kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Atty. Sal, hindi naman tayo abogado, kailangan ho natin ng abogado dyan. Okay? Dapat dyan titignan mo yung sinasabi nilang whistleblower. Nako. Nabasa ko sa payagan kanina na gano'n ba katotoo yung sinasabi na ito pala taong ito. Number one, gusto niya tumakbo ng alkalde kung saan niya sa Bilsong something. Number two, itong tao daw na ito ay may mga kaso, may murder, may robbery dyan sa Rizal. Number three, nagtataka ako, mag-3-4 na taon na yan Kung totoo yung mga yan, dapat mong pa siya lumabas. Kaya yung sinasabi ni Atong Ang na kung i-connect mo kasi, kung totoo na tumatakbo yan, na gustong tumakbo yan ng alkalde, kailangan niya ng pera. Kung totoo na yan may mga kaso dyan sa Rizal, kailangan niya ng pera. Correct. At considering na si Atong Ang ay isang bilyonaryo, pwede mong gamitin to get money. So pwede ang gawin niya, magbabanta siya, mag-expose kung ano man, whatever, whether totoo o hindi, para yan ang gagamitin mo to get money from him. O yan ang sinasabi ni Atong Ang. Kaya dapat titingnan natin kasi yung credibilidad ng testigo. Kasi so far, from what I hear doon sa mga testimonya niya, wala akong nakikitang pruweba na ikakabit si Atong Ang. Puro lang hindi niya hindi niya narinig na talagang inutos ang pagpatay. Pati si Gretchen Barrero, sabi niya, alam din niya kasi palagi sila magkakasama. Hindi naman pruweba yun Kailangan talaga meron kang pruweba, may isa pang magtitistigo to corroborate your statement. Kaya nalalabuan ako sa mga aligasyon ng taong yan. Kaya mabuti na rin yan, nagkaroon ng dinimanda siya para lumabas ang katotohanan. Makikita natin ngayon kung ano talaga at nawawalang mga sabongero. Di ba ano na rin natin yan, tinanong na rin ho natin yan, sa kahaba-haba ng panahon, bakit ngayon ka lang lulutang? At sa iyong paglutang, talaga namang yung ano mo, yung datingan mo kakaiba Yung tipong lahat ng pwede mong isangkot, hindi walang kaabog-abog, lahat nasangkot dito. Pati yung ang pangalan to, itong si Tulfo, yung si Erwin, nakalad ka din pangalan niya. Umaten lang ho yun doon sa birthday party. At itong si J. Ruiz, yung PCO secretary nitong si Bangag, nakalad ka din pangalan nila. Wala tayong sinasabi dito na kung ano pa man Ang pinagtataka natin dito sa kahaba-haba ng panahon, sa katagal-tagal ng issue na yan, bakit ngayon lang ho nagsalita yung whistleblower na yan? Diba? Ba't ngayon ka lang? Nakuha mo ng tumakbo ka na lahat ng pagka-mayor. Meron ng pinapahaginan ka na nitong si ang pangalan to, nitong si Atong Ang na kesyo. Madami ka masyadong alalay. Ba't ngayon lang? Di ba? Tapos yung ebidensya, yung USB. Yan na naman, nag-uumpisa na. Ano ho yan? Sa tingin natin talagang tinatrabaho itong si Atong Ang.
Pero yung epeto, personal lang natin to ha. Nasa sa inyo ho yan. Ika nga judgment call nyo ito pagdating dito sa issue na to. Tayo dito sa PH Update, ang pananaw natin dito, ang tagal na ng issue, bakit noong napadala sa Dahig Netherlands si Tatay Digong, alam nila na sablay na yung impeachment na yan at yung impeachment, imbis na makapangit dito kay Vice President Sara Duterte, ang dating ho, ba't parang mas napapamahal pa ang ating mga kababayan dito kay VP Sara dahil sa naiintindihan na nila ang dahilan kung bakit inimpeach itong si VP. Gusto lang siyang patahimikin para hindi na makatakbo sa 2028. Dahil alam na nila na hindi na andar yung propaganda yan na yan sa impeachment, si Tatay Digong hindi na nila magamit na panakip butas, malapit na ang panahon na ng tag-ulan. Magtatanong na naman ang ating mga kababayan kung nasaan na yung mga visit na flood control na yan. Kailangan ho nila ng medyo malaki-laking issue. O yung si Alice Go, wala na yun. Pogo-pogo, di ba? Tapos na rin yun. Yung si Tebes, wala na rin yun. Napauwi na rin sa Pilipinas yun. Si Pastor Kibuloy kay OJC, wala na rin. Di na rin nila pwedeng gamitin. Kailangan ho nila ng panibagong issue na pangtakip sa mga kapalpakan ng administrasyon. Ano ang issue na yan? Yan ang mga nawawalang sabungero. Ito ang alamat ng mga nawawalang sabungero. Ngayon, pag nagtanong ang ating mga kababayan, di ba? Nasaan na? Di ba? Nasaan ang flood control? Ang sasabihin ng administrasyon ni Marcos Jr., malapit na namin makita yung mga labi ng mga nawawalang sabungero. Yun o yan. Panibagong panakibutas sa mga kapalpakan o panibagong panakibutas sa papalapit na malalaking baha na darating sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo dahil La Niña na. Sunod-sunod na ho niya ng mga bagyo. Pag sunod-sunod ang mga bagyo, panigurado. Yung sinasabi nitong si Marcos Jr. habang nagsisesyon siguro sila, ibig sabihin natin nagsisesyon, yung nagka-cabinet meeting. Diba? Yung iipunin yung tubig, tapos pagkatag-araw ilalabas. Hindi imposible. Normal lang yun. Yung tipong iniipon yun sa ibang bansa, malalaking bansa. Yung teknolohiya na yun, meron ganon. Pero tayo, hindi mo natin kaya yun. Anak ng toko, flood control nga, hindi mapigilan. Yung palang pananalasa, yung palang pigilan yung tubig para makapanakit, makapanira ng ari-arian, hindi natin kayang gawin. Ika nga, ang tawag dito, ipondo pa natin sa isang lugar. Usapang bangago. Pagka usapang bangag, pakinggan niyo yan si Marcos Jr. Lumalabas na politically motivated ito, Attorney Sal. Pag ang negosyo kasi, I understand, yung isabong, ang laki ng kinikita ng mga pumapasok dyan. So, pareho rin ng droga. Nagkakaroon ng patayan dahil sa silusan, dahil sa unsihan. Most likely, baka ganyan din ang nangyayari dyan. Magsisiraan kayo, gagawa kayo ng mga istorya, magpaplanta kayo ng mga ebidensya para siraan nyo yung kalaman. Ganyan ang nakikita ko din. Parang nauuso yun ngayon, Attorney Sal, nagtatanim ng ebidensya at nagtatanim ng mga witnesses, fake witnesses. Diba? Ito namang ginawa nila kay Pastor Kibuloy. Planting evidence din yun. Marami. Naging uso na. Panahon ng pagtatanim, Attorney Sal. Samantala, on a different issue, Ayun na nga mga kababayan, na different issue. Ituloy ho natin itong kay Risa Hontiveros. Huwag ho kayong magpa-distract. Pagka yung umiinit, darating na naman yung budget season yan. Magkakaroon na naman ho ng bakbakan dyan sa House of Representatives. Kaso nakakalungkot lang ho dito mga kababayan. Sana makakita tayo ng maganda-gandang development pagka inumpisahan na yung pagkatapos ng sona ni Marcos Jr. Excited na tayo kung sinong papalit dito kay dito kay Martin Romualdez. Si Doc Frasco, itong si campaign manager ng mga taga-alyansa. Teddy Toby Chanco, kahit sino ho, basta hindi lang yung taga-Tacloban, merong sintu-sintu yun mga kababayan. Dito na ho tayo, continuation ng interview nitong si Risa Hontiveros. Their Panoorin own natin. warnings even then. Na tingin ko dapat ay i-heed natin dito. Nako, yan I remember na a few years ago,
pandemic years pa rin nga, sinasabi nila na dun sa mga malalaking AI companies na excited i-monetize yan, sabi nitong mga advocates, critics, tigilin muna yung mga large-scale experiments hanggat makapaglagay ng Experiments. O, tingnan natin ha. Hindi ako, ano lang ako dito. Meron lang ako dito. Hayaan ko kayo dito na ika nga kumilatis kung saan bumabaling ang mga mata ni Risa. 'Di ba? Kasi maraming nagsasabi, pagka daw ganito, parang tila bagang meron siyang binabasa. At yung tanong ng host, parang kargado, ibinigay ng kampo ni Risa para itanong sa kanya at makapagbida-bida siya. Panoorin nyo. mga safeguards at saka Oo, protocols. Otherwise, this will run away with us. At yun yung nakikita natin ngayon, kahit nga sa larangan ng politika at saka eleksyon. So, ang nakikita kong starting point ay yung mga natutunan na namin sa, halimbawa, pagpasa ng mga child protection laws na binibigyan namin doon ng accountabilities at mandates, pati yung mga social media platforms, yung mga internet service providers, at saka yung mga financial intermediaries. Dahil ito yung mga spaces. Nakikita nyo ho yan mga kababayan. No? Kailangan niya lang magpaganda dyan. Pero feeling ko base siya baling ng mata. Meron ho siyang binabasa. Meron hong inabot sa kanyang index card itong yung chief of staff niyang hindi natin malaman kung paano yung pagkatabas ng pagmumuka. Sa tingin ho natin, inabutan na siya dyan sa punto Kung na yan. saan ginagamit yung mga teknolohiyang ito. Originally, supposedly for the good, pero nakikita natin nitong huling mga taon ay talagang madalas din ginagamit para sa pang-aabuso at saka panloloko sa mga tao. Ang bilis na nga pag-advance ng AI, ano? Madagdagan ba yung yung mga troll attacks sa'yo because of these advances? Sa tingin mo? Ayun. Siyempre dapat napapanahon sa mga pinagdadaanan ni Risa. Ang bilis ng pag-advance ng mga troll farms, AI, no? Meron bang impact sa iyo yung mga trolls na naano mo? Para ma-establish natin, yung mga bumibira kay Risa, kahit na totoong tao yan, hindi tao yan, AI yan. Hindi tao yan, trolls yan. Dahil nga yung mga panahon na to, kung nasa loob lang ng drum itong si Risa, yung galit na ibinubuhos ng ating mga kababayan sa kanya, malamang nalulumod na yan. Sa sobrang dami ng taong galit dyan sa alin na yung mga panahon na to, naku po. Well, anecdotally, nakaka-monitor kami ng mga attack. Ano yung pa natin, dadalin pa tayo doon sa mga anecdotally. Anak ng toka. Huwag nyo na ho kaming padaanin sa ganyan. Kasi kung walang mag-aabot sa'yo ng index card, baka sariling salita nyo, hindi nyo rin maintindihan. Tax kaugnay nitong huling Michael Maurilio and vloggers issue. Wala pa sa ibang bansa, Miss Ami. Hindi lang emanating wala dito sa Pilipinas. So yung global system na yan na nakatap into yung ilang mga makapangyarihang grupo dito, dinedeploy talaga nila to weaponize the social media space. Merong proposal si Senator Panfilo Lacson na will not prohibit but I guess restrict minors from online. Sa tingin nyo, Yes. viable ba yun? And are you willing to support it? Akala ko you were going to say from online gambling kasi definitely isa sa mga Mali. Madam, mali yung tanong. Parang natawa na lang to si Madam. Kasi si Risa, ang niya na yan, yung interview niya na yan, nakabulet na yan. Pagkatapos nitong AI, punta tayo sa online gambling. Nagulat itong si ate, akala ko sa online gambling. Tinuruan ka patuloy. Hindi kasi kayo marunong sumunod sa script. yes. Unang-una Natawa si ate, sorry. My bad. Sorry. Ano na pala tayo, online gambling na tayo. Doon na pala magpapaganda tong series. Natawa tong si ate. doon sa online gambling, maghahain ako ng panukalang amyenda o ambag doon sa bill, no, na dapat talaga banned sa online gambling yung mga minors, and for that we would need such safeguards as yung mga age verification, etc.
but and then to totally ban minors from the online space. Pag-aralan po natin yan. It may not be a total ban on people below 18 sa online. Halimbawa sa educational sphere, kung saan pati yung AI nga pinag-aaralan ng mga academicians, paano ang safeguards at protocols dyan. No, Wala na it na, will, ano eh. that can and how can AI aid and not distort the educational process. Pero meron ding kaugnay nung panukala ni Sen Ping, meron ding ibang mga bansa, if I'm not mistaken, Australia recently, nagkaroon sila ng legislation, I think for citizens below the age of 16, na sabi nung nagsulong niyan, if I'm not mistaken, sister party namin sa Akbayan na yung Australian Labor Party, na aminado nila at the start baka unpopular dun sa younger citizens. Pero evidence-based yung naging policy making process doon, and they were saying na makakatulong ito both to protect children from the worst violations online at saka para mas mag-mature yung use of online space ng mga young citizens when they come of age, as far as that law is concerned. So, I haven't made up my mind. Marami pa akong pag-aaralan dyan, including those best Marami pa daw siyang pag-aaralan. Anak ng tokwa, Madam, wala ko kayong pinag-aaralan. Ang nag-aaral ho para sa inyo, yung abogado nyo. Yung abogado nyo ho nag-aaral sa inyo. Kayo wala ho kayong pinag-aaralan. Sabihin mo, hintayin ko pa yung stop ko dyan. Aabutan na lang ako ng index card dyan sa issue na yan. Anong pag-aaralan? Huwag tayong maglokohan dito, Senator Risa Hontiveros. Pakuya-kuya-kuy lang kayo dyan. Aanin pa na. Ba't ka pa mag-hire ng staff? Kung ikaw ang gagawin mo lang doon, tatayo ka sa plenaryo, intindihin mo yung report na ginawa, yung pag-aaral, yung kung ano man ang natapos na trabaho ng staff mo, at ikaw tatayo doon. At ibibida yung naging findings ng team nyo. Ganun lang naman yun. Kumbaga, meron kang interes bilang isang senador. Ngayon, yung mga tauhan mo, sasabihin mo, eto gusto kong mangyari dyan. Hanap kayo ng ganito, yung mga ruling o kung ano pa man, o yung mga existing laws o kung ano pa man no, na ganito, ganyan. Di ba? Ganun yun eh. Tapos habang nagsasalita ka sa plenaryo, yung abogado mo, yung kamukha mo, katabi mo, inaabutan ka ng index card kasi hindi mo naman talaga alam kung ano yung pinag-aralan nila. Basa-basa ka lang doon. Tapos pagka nagkaroon na ng nagkaroon na ng tanungan, pabulong-bulong na yung abogado na yan sa gilid mo. Tama, mali. Hindi mo sabihin nag-aral-aral. practices pati sa ibang mga bansa sa ating rehiyon. Pero pag-aaralan ko yung sinabi niyong panukala ni Sen Ping. Sige, iwanan muna natin yung mga possible bills, at punta naman tayo sa politics in the Senate. Siyempre, Yan, usap-usapan yan, din ngayon, yan. nadagdagan na yung mga minority members. Kumusta po? Nag-uusap-usap po ba kayo nila? Senator Bam, Senator Kiko, sino po kaya ang most likely, maraming ganyang speculation, sino kaya ang magiging minority leader sa bagong 20th Congress Senate? Well, of course, pangarap ko noon nung kampanya, kaya pinagdiriwang ko talaga yung mga tagumpay nilang dalawa, pati ng Akbayan muli, kasamang Rep. Chel at ng ML kay Rep. Laila sa House. Pangarap ko nung kampanya na mabuo namin yung minority, and syempre, usapan sino sa amin. Ako ba, isa pa sa kanila maging minority leader. But, alam mo rin naman, Miss Ami, sa pag-organisa ng Senado sa simula ng isang bagong kongreso, may kanya-kanyang desisyon ang bawat senador. At I can only speak for myself. Hindi ako makapagsalita sa mga colleagues, kahit pa sa dalawang pinakamalapit sa akin. So, basically, ma-finalize, yes, nag-uusap kami these weeks. And basically, mafa-finalize ang desisyon ng bawat isa sa umaga ng July 28, opening of session. Kasi doon boboto ang bawat isa sa aming 24 kung sino ang Senate President nila or sino ang kung tatakbong SP pero hindi maboboto, kung siya ba ang magiging minority leader o iba pa. Basta ang sigurado lang,
para sa akin, Miss Amy, just for myself, na either mananatili akong member ng isang minority or even part of an independent bloc or an independent senator. Kasi yung isa sa pinaka-importante sa akin, manatiling may pull o may center of gravity sa loob ng Senado na counterpart sa pinag-uusapan ding buing caucus ng mga party mates namin sa House at lalo na counterpart sa pinapangarap ko ring mapalakas na aming oposisyon sa labas ng Kongreso. So ongoing yung kasi yun ang sinasabi ng mga tao, parang hindi nagko-consolidate yung opposition But this was in the past years at maganda yung showing nga kasi ngayong nakaraang eleksyon. So ano kaya ang mga late? Nanalo sila, di ba? Nandiyan si Leila, nandiyan si Jokno, nandiyan nakabalik na rin itong si Leni Robredo. Tahimik lang yan sa niya, doon sa lugar niya, pero nakabalik na ho yan sa politika. Ngayon mayor siya. Sa 2028, pwede siyang tumakbo ng pagka-presidente. Depende kung ano mo pagkakasunduan. Pero ito talaga, itong si Risa Hontiveros, kung di yan magpe-presidente, malamang sa malamang, vice president ang tatakbuhan niyan. Ang makakalaban mo niyan, malamang sa malamang, Senator Dante Marcoleta o Senator Christopher Bongo. Pero alin doon sa dalawa na yon, mag-all out tayo dyan. Senator Christopher Bongo, all out natin yan. Di pa nga tatakbo yan. Iboto nyo kung pagka-vice president sa 2028 itong si Senator Christopher Bongo. O di naman ho kaya itong si Senator Dante Marcoleta, Senator Robin Padilla. Marami ho tayong option, pero yung mga yan hindi naman ho hayok sa pwesto, yung mga individual na yan. Kung sinong napagkasunduan, sigurado magbibigay ng suporta yan sa isa't isa. Ang kalaban ho natin dito, pagka nanalo ng 2028 itong mga dilawan na to, panibagong walang humpay na kawalang yaan ang mangyayari sa Pilipinas mula sa 2028 hanggang matapos ang termino ng kung sino mang dilawan ang makaupo dyan sa Malacanang. Yun ang ating sinisigurado. Latest developments nationwide, yung opposition, halimbawa si Leni Robredo, mayor na ng Naga, at we all know na nag-pop yung yung akbayan sa party list. I mean, people are talking about it, tinatanong, ano bang mga initiative nyo para mapalakas kasi yun ang sinasabi ng mga tao, in unity there is strength. Exactly. Ang position ngayon. Exactly. In unity there is strength. Kaya ang pinopropose ko sa mga kasama at kaalyado na itong first, sabihin natin, 9 months after the election, i-prioritize namin yung pagkakaisa naming lahat. Gawin namin yung kani-kanyang evaluation nung performance namin itong 2025 elections para mag-ani ng mga lessons namin para sa mga susunod na mga election moving forward. And then, pagpatuloy namin to organize, to educate, to mobilize, hiwa-hiwalay, more parallel, and even more ng sama-sama, no? Leading up sa aming gagawing proseso ng what I hope, no, pagbuo ng pinakamalakas na slate na kaya naming buuin para lumaban at para manalo sa 2028. Nabanggit niyo yung SP, no, Senate Presidency. Sabi ni Mig Subiri, meron daw veterans block or tawag niya rin conscience block. Kasama po ba kayo doon? Ang kausap ko pa lang talaga constantly sina Sen Kiko at Bam. Paisa-isa lang yung mga nasa majority noon o mga bagong papasok o pabalik. So wala pang usap, no, with the conscience block. Pina-prioritize ko muna yung sa sarili naming bakuran, 'di ba? Yung pagsasaayos ng pag-aalam ng desisyon ng bawat isa. And then, klaro naman sa dalawang mga kaalyado ko yung aking personal na posisyon. Kumusta mood ngayon sa Senate? Of course, the 19th Congress ended with the impeachment trial hanging, hindi ba? At medyo hindi maganda yata yung yung paghihiwa-hiwalay ng mga membro ng Senado over that. Doon sa 19th. Kumusta ngayon? Nag-meet
na kayo, hindi pa naman formal convening, pero nag-meet na kayo. How's the mood with the new senators? Mapupulsan pa namin yung mood ng 20th Congress Senate kasama ng mga 12 bagong kasama namin pag open ng session sa umaga ng July 28. At ewan ko kung hindi naging maganda yung paghihiwalay nung 19th para sa iba, pero ako, kaming dalawa ni dating Minority Leader Sen Coco Pimentel, and could I say, kaming 5 na bumoto laban sa pag-remand ng complaint sa House. Ako, masaya ako. At least we ended on a high note. We ended with a good bang. Hanging ba yung trial? No. In fact, the court is in session. At buhay na buhay at ongoing ang trial dahil nakita po natin nagsumite ng formal answer ad cautelam si VP Duterte. Nag-submit ng reply doon sa answer yung prosecutors ng House. So at yung dalawang yon both within the timetable na iniuutos ng rules of the Senate for impeachment. So ibig sabihin umaandar, buhay na buhay ang trial. At any time, kahit sinong panig sa kanila pwedeng maghain ng pleading. And kami bilang impeachment trial court ay magko-consider at magdidesisyon sa mga iyon. So, at yun na nga, nag-anunsyo na ang presiding officer na uupo kami ulit bilang korte sa July 29th, the very second day of the first session. At nandun na si Senator Rodante Marcoleta. Tingnan natin kung saan aabot yung mga paliwanag nyo. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ang impeachment niya. Kasi pagka meron teka lang, inumpisahan niyang 19th. Bakit natin tatapusin yan? Bakit di nila tinapos? Di natin trabaho yan. Yeah. Tingnan natin kung ano magiging balagbagan sa 20th Congress. Pero meron na pag-uusap dyan, malamang sa malamang. Kung